Magluluto ako ngayon ng maya-mayang bistek kaya itong aking bunga ng mga kalamansi ay akin ng pipitasin kasi nga yung iba dito ay nahihinog na kaya kailangan ko na ring alisin itong mga bunga na 'to para makapagbunga uli ng marami itong aking tanim na kalamansi at tingnan niyo nga, ang lalaki pa ng bunga. Ang saya-saya talaga ng pakiramdam kapag merong pinipitas na bunga ng iyong mga tanim, 'di ba? Ayan, ang dami niyan at talagang hinog na itong ating kalamansi. Talagang, tamang-tama na itong gamitin sa pagluluto, ayan, 'di ba? Talagang kapag meron kang tinanim, meron kang aanin at ito nga, tamang-tama na 'to sa aking lulutuing maya-mayang bistek. At ito, atin munang kuhanin yung mga katas nitong ating mga napitas na mga, kalamansi, 'di ba? Ang dami niyang nagiging katas kasi nga sariwang-sariwa itong ating mga kalamansi. At ayan, tatanggalin ko lang muna yung mga buto para hindi na natin yan isasama sa pagluluto, 'di ba? Ang dami ko ding nakuhang katas at ito nga yung ating mga ibang sangkap na handa ko na. At ito, maglalagay lang ako ng mantika at paiinitin lang natin sandali yan at pagkatapos, yan, magigisa na tayo ng sibuyas. Kailangan mainit yung mantika para kapag nagigisa tayo ay talagang mabango ang amoy. At ayan, ilalagay ko na rin itong bawang. Kaya isang sibuyas na puti lang naman ang aking ginamit at yung iba ay tinira ko para sa garnish natin. Ayan, nilagyan ko na rin ng tubig. So, depende sa inyo kung gaano kadami ang gusto nyo. At ito, toyo naman para sa ating mga pangpalasa. Siyempre, haluin lang muna natin sandali. At pagkatapos lalagyan ko na rin 'to ng ating asin at pamintang durog, ayan, lagyan lang natin. Yan, depende na yung ating mga dami na ilalagay na asin at paminta sa ating panglasa. At ayan, hahalu-haluin ko lang muna yan at iintayin ko yang kumulo, ayan. Pag kumulo na yung aking ginawang sabaw, ayan, ilalagay ko na yung katas ng kalamansi na aking inihanda. At ayan nga, nilakasan ko na rin yung apoy para mas mabilis tayo magluto. At ayun, nilagay ko na ang katas ng kalamansi dito sa ating sabaw ng bistik. Kaya nahalo-haluin ko lang muna. At pagkatapos, ilalagay ko na rin yung aking inihandang piniritong maya-maya. 'Di ba? Dapat talaga pagka nagbibistik tayo, yung mga isda o kahit anong isda ang gagamitin mo kapag niluto mo sa bistik, dapat nakaprito 'yan. Kaya ayan, pinirito ko na 'yan ng una. At ayan nga, talagang ang lakas ng apoy ano. Pero para mas mabilis siyang kumulo, ayan, nilakasan ko na talaga yung apoy at iintayin lang natin yung kumulo. Ito, lalagyan ko na nung aking mga tinirang sibuyas, ayan, para pang-garnish natin. 'Di ba kasi kapagka yung mga bistek, pagka inihahain yan, talagang makikita mo, meron yang mga sibuyas na nakabilog yung hiwa. Ganun talaga ang kanyang itsura. O ayan, ako, naaamoy ko na ang bango-bango na nitong aking nilulutong maya-mayang bistek. At ayan, iniintay ko lang siyang kumulo ng mabuti at kumonti yung sabaw. At pagkatapos ay naku, puwedeng-puwede na 'to, handang-handa na 'tong kainin ngayong tanghalian. Thank you for watching and don't forget to follow, like, and share. Bye!